Today's video ay madaling araw na nga nito mga mi. Gusto nga nito ng umaga, naglinis nga ako dito sa labas namin. Madaling araw na nga din ako nakapaghugas dito kasi naubusan nga din kami ng tubig sa galon. Summer nga din ay pahirapan na nga din yung tubig dito sa third floor. Kaya umaga hanggang gabi wala nga din kaming tubig dito. Kapag nakatulog na nga din sila at wala na ngang tao dito sa sala namin, naghuhugas na nga din ako dito. Kaya pwede nga antayin ko pang sumikat yung araw kasi mamaya mawawala na nga din kami ng tubig. Tapos ko nga din maghugas ng plato, sinunod ko na nga din yung sofa namin. Pero bago nga din ako matulog, magliligpit nga muna ako dito. Kaya pagsisikat na nga din yung araw, nakakatamad na nga din kumilos dito sa sala namin. Na bukas nga din yung bintana namin dito, kaya sobrang init nga dito sa third floor. Tapos gumamit na nga din ako ng mattress vacuum cleaner para dito sa sofa namin para matanggal nga din yung mga dust mite. Meron nga din maliliit na alikabok dyan na hindi natin nakikita na kailangan nga din linisin. Lalo na't pahiga-higa nga din kami dyan, tapos si baby yan. Mga mi paminsan napapaiyak na nga lang din ako kasi namimiss ko nga din yung magulang ko. Paglulutuan ka ng pagkain, aasikasuhin ka, tapos may mag-aalaga sa'yo. Magulang na nga pala ako, kaya kailangan ko nga ding magtiis. Tapos malayo pa ako sa pamilya ko. Mapapasana all ka na nga lang dyan sa iba na nandyan yung magulang nila na nakaalalay sa kanila. Diyos ko. Dito na naman tayo sa pagiging emosyonal ko. Yung madaming nagsasabi na sobrang lakas ko, pero deep inside mga mi, sobrang nahihirapan na ako. Gusto mong umuwi sa pamilya mo kaso sobrang layo nila. Mi, kung pwede lang Egypt yan, ay pupunta na ako. Sobrang layo nga din nila, kaya kailangan ko nga ding tiisin to. Jesus, nadami na naman kayo sa pag-breakdown ko. Emosyonal na naman yung person. Matapos na nga din ako maghugas, tapos naglinis dito sa sala namin, nag-igib na nga din ako ng tubig. Para may gagamitin nga din kami mamaya pagising namin para panghugas nga din dito. Tapos pag konti nga lang din yung tubig namin dito sa third floor, bababa nga din kami para doon na nga din maligo. Tapos na nga din ako mag-igib, naghilamos na nga din ako dito kasi mamaya matutulog na nga din ako. Siyempre pagtapos nga din natin maglinis dito sa sala, siyempre lilinisan nga din natin yung mukha natin. Naglagay nga lang din ako ng serum dito kasi sobrang ganda nga din nito gamitin. Hindi nga din siya malagkit sa mukha, tapos nakaka-brighten nga din siya sa face mo. Hanggang nga pagkagising ko ay naglalagay nga din ako nito, tsaka bago nga din ako matulog. Mingang nakapansin nung nanganak na ako ay tumataba nga daw ako. Kami, ganyan nga naman talaga ako, pagkapanganak ko ay tumataba nga ako. Breastfeeding mom nga ako, kaya matakaw na nga din akong kumain. Tapos nga dito, pumasok na nga din ako sa kwarto para makatulog. Pinadede ko nga lang din muna si baby yan bago nga din ako matulog. Magising na nga din ako, nag-asikaso na nga din ako ng pagkain ni baby yan. Nagbalat nga lang din ako ng patatas dito kasi ito nga din yung ipapakain ko kay baby yan. Alam niyo ba ang patatas is a good source of energy? Siyempre nakaka-boost nga din to ng immune system nila at brain development. Iniwa ko nga lang din to sa maliit, tapos papakuluan ko nga din dito. Habang nagpapakulo ngay, nandito nga din sila sa kwarto nakatambay. Kaya sobrang init nga din sa labas namin, kaya nandito nga muna sila. Pinakamatagal nga talagang gumising sa amin ay si Iyo. Magigising lang siya ng konti, tapos matutulog nga yan siya ulit. Kasmile na naman na yung baby yan namin pagising nga din niya. Grabe nga naman talaga yung bill ng kuryente natin dito. Sobrang taas na dahil nga din sa aircon. Nung kumulo na nga din yung patatas, ay i-blend ko na nga din to gamit ang hand blender ng Zolele. Ang ganda nga naman talaga pag bumili ka ng blender, ito na nga ding Zolele ang piliin mo. Kasi naka 5-in-1 na nga din to at papalitan mo na nga lang din yung dulo nito. Tapos meron ka na nga ding blender pang puree nga din ang pagkain ni baby. Matapos ko na nga ding ma-blend to at sinisiguro ko nga pinong-pino nga din to. Tapos isasalin ko na nga din to sa food container ni baby yan. Tag-2 kutsara nga yung nilalagay ko dito kasi ito nga din yung amount na pinapakain ko kay baby yan araw-araw. Naglalagay nga lang din ako dito sa plate ni baby yan yung bagong luto. Tapos hahaluan ko nga din to ng breast milk. Ang mga nagtatanong, pwede nga ba daw haluan ng formula milk? Ay oo mga mi, pwede nga din to haluan ng formula milk. Yung sobrang breast milk ko nga dito ko na nga din nilagay kasi bukas nga ilalagay ko nga din to sa pagkain ni baby yan. Maya ngayon nung hindi na nga masyadong mainit yung pagkain, pinakain ko na nga din dito kay baby yan. Mga nagme-message nga sa akin, buti nga daw si baby yan hindi mahirap pakainin. Ay hindi yan totoo mga mi, paminsan ayaw nga din niyang kumain. Minsan talaga isang oras nga din kami natatapos dito, paminsan sobrang isang oras pa. Tapos ito nga din si baby yan simula nung nakatikim nga din ng tubig ay sobrang hilig na nga din sa tubig. Kaya inuuto ko nga din siyang papainumin ng tubig, tapos isusubo ko nga din yung pagkain. Papaiyak na nga lang din dito si baby yan kasi nga inuuto ko nga din siya. Yung ko nga din kasing palagi pinapainom ng tubig si baby yan baka mabusog nga din siya sa tubig, tapos ayaw na nga din niyang kumain. Kaya pag malapit na nga din maubos yung pagkain niya, doon ko na nga din binibigay yung tubig niya. PPM nga sa akin kung hindi nga ba daw talaga pwede ipakain yung Cerelac. Mga mi, pwede naman siya ipakain pero hindi pwedeng araw-araw. Panganay ko nga at saka kay Iyon, paminsan nga Cerelac nga yung pinapakain ko sa kanila. Pag hindi nga ako nakakabili ng prutas tsaka gulay, yun nga din yung pinapakain ko sa kanila. Nutrients nga din naman sa Cerelac at pwede nga din ipakain to. Hindi nga lang din naman talagang ipakain yun sa mga anak natin kasi dadagdagan mo nga lang din ng mainit na tubig. So, nasa sa atin din yan mga nanay kung ano yung ipapakain natin at paano natin alagaan yung mga anak natin. Dami nga naman talagang mangingialam kung paano natin pakainin yung mga anak
natin at paano natin sila alagaan. May deadmahin mo nga lang yan sila kasi hindi naman sila nag-aalaga ng mga anak mo. Dito nga'y pinaligo ko na nga din si baby yan kasi sobrang dungis na nga din ang mukha. Siyempre pagtapos nga din niyang maligo ay dito nga'y nagpa-practice na nga din siyang dumapa. Tapos binigay ko na nga din yung tubig na sobrang tira kanina nung pinakain ko siya. Ay may hiling nga naman talaga niyang ngat-ngatin itong nipple nga ng baby bottle. Tapos malakas na nga din tong gumapang si baby yan. Maya nga'y dumating na nga din yung asawa ko galing sa trabaho. Tapos bumili nga lang din kami sa labas ng merienda nga din namin. Maruya nga na tinatawag nila dito ay pinaypay nga din yung tawag sa amin. Tapos nga ating magmerienda, tumatambay nga lang din kami dito sa sala. Na nga din ito at hindi na nga din hilig dumede si baby yan sa akin. Na paminsan nga dito ko na nga din nilalagay yung breast milk ko. Papasalamat na nga lang talaga ko hindi nga mahirap painumin si baby yan sa baby bottle. Siya, ayun lang muna. Salamat sa panonood. Paalam!